Pare, 2 taon. 2 taon na kong nagbilad sa ilalim ng araw ng disyerto sa Dubai. Nag-ipon, nangulila, para lang sa sandaling ito, ang pag-uwi. Ako si Paulo, 38 anyos, at sa wakas tapos na ang kontrata ko. Uuwi na ako sa pamilya ko, sa asawa kong si Isabel at sa anak naming si Mia na 6 na taon na ngayon. Ang pag-uwi ay perpekto. Ang mga yakap sa airport, ang mga luha ng tuwa, ang amoy ng bahay namin sa isang subdivision sa Cavite. Ang lahat ng pagod, sulit. Pero may kakaiba. Isang bagay na maliit lang na halos hindi mo mapapansin. Si Isabel, medyo malayo. Ang mga ngiti niya parang hindi umaabot sa kanyang mga mata. Si Mia, medyo alanganin sa akin na para bang isa akong bisitang kamukha lang ng tatay niya. Sabi ko sa sarili ko, natural lang yun. 2 taon din akong nawala. Kailangan lang namin ng panahon para masanay ulit sa isa't isa. Bago ko umalis papuntang Dubai, nagpakabit ako ng isang high-tech na CCTV system sa buong bahay para sa seguridad nila. Naging ugali ko na kahit sa Dubai na i-check ang live feed gabi-gabi bago matulog. Nung unang gabi ko sa bahay, dahil sa jet lag, hindi ako makatulog. Mga 3:00 ng madaling araw, binuksan ko ang app ng CCTV sa cellphone ko. Hindi ang live feed, kundi ang playback ng mga nangyari kanina. Kinikilata ko lang kung ano ang itsura ng bahay namin kapag gabi. Ang kamera sa labas ng pinto, kitang-kita ang gate. Tahimik, walang galaw. Nag-fast forward ako at bigla napahinto ako. Sa timestamp na 2:47 AM, bumukas ang gate namin. Walang ingay. Pagkatapos, bumukas ang pinto ng bahay at isang lalaki ang pumasok. Ang lalaking iyon? Ako. Walang duda. Ang damit niya, yung parehong damit na suot ko sa eroplano. Ang buhok niya, ang tindig, ang paraan ng paglakad. Ako. Pumasok siya sa bahay, isinara ang pinto at iyon na. Pero imposible dahil nung oras na yun, mahimbing akong natutulog sa tabi ni Isabel. Hindi ako lumabas, hindi ako umalis. Digital ghost, sabi ko sa sarili ko. Isang glitch. Siguro yung pinag-uwi ko kaninang umaga na corrupt at na superimpose sa footage ng gabi. Yun lang yun. Kailangan lang ng lohikal na paliwanag. Pero habang pinapanood ko ulit, mas lalo akong kinilabutan. Ang pagpasok ng ako sa video ay seamless. Ang anino niya sa sahig, tama. Ang mahinang tunog ng pagsara ng pinto, nandoon. Hindi ito isang glitch. Isa itong totoong pangyayari. Kinabukasan, kinausap ko si Isabel. Love, may narinig ka bang pumasok kagabi? Mga bandang 3:00. Tumingin siya sa akin na parang nababaliw ako. Ano? Hindi. Ang himbing nga ng tulog nating lahat. Chinek ko ang digital lock ng pinto. May lag ito ng bawat pagbukas at pagsara. Walang record ng pagbukas sa pagitan ng 10:00 ng gabi at 6:00 ng umaga. Pero ang video, hindi nagsisinungaling. O yun ang akala ko. Gabi-gabi, pareho ang nangyayari. Nagigising ako sa madaling araw para tingnan ng playback. At gabi-gabi, sa halos parehong oras, nakikita ko siya, ang sarili kong kopya. Umuuwi, pumapasok sa bahay. Naging obsession ko ito. Hindi na ako makatulog.
Sa araw, sinusubukan kong makipagbanding sa pamilya ko. Pero sa gabi, ako ay isang gwardya na binabantayan ang sarili niyang multo. Sinubukan kong iset up ang isang experiment. Isang gabi, bago matulog, nag-iwan ako ng isang sapatos sa gitna ng sala. Sa video, nakita ko ang ibang ako na pumasok. Nakita ang sapatos at maingat na inilagay ito sa gilid bago umakyat sa hagdan. Paggising ko, ang sapatos ay nasa gilid na nga. Hindi ito multo. Hindi ito glitch. May isang pisikal na nilalang na kamukhang mukha ko. At gabi-gabi, pumapasok siya sa bahay ko, sa teritoryo ko, habang ako ay mahimbing na natutulog. Ang tanong ay hindi na paano. Ang tanong ay bakit at sino siya? Indam na may distansya sa pagitan namin ng pamilya ko ay hindi nawala. Lumala pa. At nagsimula akong maintindihan kung bakit. Isang araw, habang tinitingnan namin ang mga bagong laruan ni Mia, may sinabi siya na nagpatigil sa mundo ko. Daddy, sabi niya, mas maganda pa rin yung binili mo sa akin sa mall nung Pasko. Tumingin ako kay Isabel, naguguluhan. Pasko? Pero nasa Dubai ako nung Pasko. Tumawa si Isabel. Naku anak, nananaginip ka na naman. Video call lang kayo kay daddy nung Pasko, di ba? Pero umiling si Mia. Hindi po, magkasama tayo. Kumain tayo ng ice cream. Hindi ko na lang pinansin. Guni-guni ng bata. Pero naulit ito. Habang naghahapunan, nagkwento si Isabel. Naalala mo, Paulo, nung nasira yung gripo sa banyo last month? Ang galing mo, ikaw lang ang nag-ayos. Akala ko tatawag pa tayo ng tubero. Hindi ako marunong mag-ayos ng gripo. Paulit-ulit, mga kwento ng mga pangyayaring hindi ko naranasan. Mga alaala na hindi sa akin. Isang dinner date nila ni Isabel, isang pagbisita sa zoo kasama si Mia, isang pag-aayos ng hardin, lahat ginawa raw ng ako. Sinubukan kong makipagtalo. Love, imposible yan. Nasa Dubai ako noong mga panahon yan. Pero titingnan lang ako na parang ako ang nalilito. Baka nakalimutan mo lang daddy, sabi ni Mia. Ang dami mo kasing trabaho. Nagsimula akong matakot sa kanila. Ang pamilya ko, ang 2 taong pinag-ipunan ko para makasama ay may isang sikretong buhay. Isang buhay na kasama ang isang impostor na kamukha ko. At ang pinakamasaklap, parang mas masaya pa sila sa kanya. Sa mga kwento nila, ang ibang Paulo ay laging may oras, laging nakangiti, laging handang maglaro o mag-ayos ng sira. Hindi siya pagod, hindi siya stress, siya ang perpektong asawa at ama. Siya ang lalaking gusto kong maging pero hindi ko kaya. At unti-unti, kinukuha niya ang lugar ko. Hindi lang sa bahay kundi pati na rin sa puso nila. Ang panunood sa CCTV ay naging isang masakit na ritual. Gabi-gabi, pinapanood ko ang pag-uwi ng aking kakambal. Hindi siya nananakit. Hindi siya nanggugulo. Ang ginagawa niya ay mas masahol pa. Inaayos niya ang bahay. Isang gabi, pinanood ko siyang pumasok at diretsyong pumunta sa sala. May isang picture frame namin na medyo tagilid sa pader. Maingat niya itong inayos. Paggising ko, diretsyo na nga ang picture frame. Sa ibang gabi, pumasok siya na may daladalang isang bagay na maliit. Inilagay niya ito sa ibabaw ng bintana sa kusina bago umakyat. Paggising ko, tinignan ko. Isang maliit at makinis na batong ilog. Puti, malamig. Bawat gabi, may binabago siya.
Isang upuan na inililipat niya ng pwesto. Isang libro na ibinabalik niya sa estante. Isang kortinang inaayos niya ang pagkakatupi. Unti-unti, ang bahay na iniwan ko ay nag-iiba. Nagiging mas maayos, mas perpekto. Nagiging bahay niya. Sinubukan kong labanan. Isang gabi bago matulog, sinadya kong ilagay ang tsinelas ko sa gitna ng daanan. Sa video, nakita ko siyang bumaba. Nakita ang tsinelas ko, umiling ng bagya at inilagay ito ng maayos sa tabi. Para siyang isang masinop na may-ari ng bahay na naiinis sa kalat ng kanyang bisita. At ang bisita, ako. Si Isabel at Mia, hindi nila napapansin ng mga pagbabago, o kung napapansin man nila, hindi sila nagrereklamo. Dahil ang lahat ng ginagawa niya ay para sa ikabubuti ng bahay, para sa ikabubuti nila. Ako lang ang nakakaalam. Ako lang ang nakakakita sa unti-unting pagbura niya sa akin. Ang bawat gamit na inaayos niya ay isang pag-angkin. Bawat pagbabago ay isang deklarasyon. Isang gabi, umupo siya sa paborito kong silya sa sala. Ang silyang lagi kong inuupuan pagkatapos ng trabaho. Umupo siya roon ng matagal, sa dilim, nakatingin lang sa kawalan, na para bang sinasabing, akin na to ngayon. Si Manang Elsa. Mahigit 30 anyos na siyang kasama lang pamilya ni Isabel. Siya ang nag-alaga kay Isabel nung bata pa ito. Mas kilala niya ang asawa ko kaysa sa akin. Isang araw, naabutan niya akong pinapanood na naman ng CCTV footage. Ang mukha ko, sigurado ako ay mukha ng isang taong malapit ng masiraan ng bait. Sir Paulo, sabi niya, inabutan ako ng isang basong tubig. Okay lang po ba kayo? Sa kanya, hindi ko alam kung bakit gumaan ang loob ko. Siguro dahil sa edad niya o sa kabaitan sa mga mata niya. Ikinuwento ko. Hindi lahat, pero sapat na. Sinabi ko na may nakikita akong kakaiba sa kamera, na parang may ibang tao sa bahay. Hindi siya tumawa. Seryoso siyang nakinig. Ang subdivision na to, sir, sabi niya pagkatapos. Dati isang malawak na manggahan to, at sa gitna may isang malaking puno ng balete. Nung ginawang subdivision, pinutol lahat. Tumanggo ako. Isang pamilyar na kwento. Sabi ng mga ninuno ko na taga rito rin, ang mga puno may mga nakatira dyan. Mga nilalang na hindi natin nakikita. Mga engkanto. At kapag sinira mo ang tahanan nila, hindi sila umaalis. Naghahanap lang sila ng bago. Kinilabutan ako. Anong ibig niyong sabihin, Manang? May mga engkanto, sir, na sobrang naiinggit sa buhay ng mga tao, sa pamilya, sa pagmamahalan. At dahil sa inggit nila, ginagaya nila kung anong nakikita nila. Kung may nakita silang masayang pamilya, gagayahin nila. Minsan, anino lang. Minsan nagkakaroon sila ng anyo. Ang anyo ng taong pinakakinaiinggitan nila. Tumingin siya sa akin. Lalo na kung ang taong yun ay wala, bulong niya. Kung may isang pwestong bakante, isang ama na nasa malayo, isang perpektong pagkakataon para pumasok at punan ng pagkukulang. Ang mga salita niya ay parang mga piraso ng puzzle na bumubuo sa isang nakakatakot na larawan. Ang pag-alis ko,
Ang kalungkutan ni Isabel at Mia. Ang bakanting pwesto sa pamilya. Gagayahin nila yan. Pag-uulit ni Manang Elsa. Hanggang sa hindi mo na malaman kung sino ang totoo at kung sino ang kopya. Hanggang sa ang kopya na ang maging totoo. Kailangan kong patunayan. Kailangan kong makita ng live. Isang gabi, sinabi ko kay Isabel na masama ang pakiramdam ko at matutulog ako ng maaga sa maliit naming home office. Ang totoo, mag-aabang ako. Dala ko ang tablet ko. Nakakitok sa live feed ng camera sa sala. Naghintay ako. 9:00, si Isabel at Mia nanonood ng TV. Normal. Masaya. 10:00, nag-aantok na si Mia. Niyakap siya ni Isabel. 11:00, at doon nangyari. Sa live feed, nakita kong bumukas ang pinto sa harap. Walang tunog. Pumasok ang isang lalaki. Ako o ang kamukha ko. Ngumiti siya. "Hi love, sorry traffic." Ngumiti si Isabel pabalik. "Okay lang, kumain ka na ba?" Lumapit ang impostor at hinalikan si Isabel sa pisngi. Lumuhod siya at niyakap si Mia. "Hi princess, how was school?" Nagkikwentuhan sila, nagtatawanan. Isang perpektong eksena ng isang pamilyang masaya. At ako, nasa kabilang kwarto lang, pinapanood ang lahat sa isang screen. Isang multo sa sarili kong bahay, nanginginig, hindi sa takot, kundi sa isang kakaibang halo ng galit at pighati. Ang pamilya ko, ang asawa ko, ang anak ko, hindi nila alam. O mas masahol pa, alam nila pero mas gusto nila siya. Mas gusto nila ang perpektong kopya kaysa sa pagod at palaging wala na orihinal. Tumayo siya, ang impostor. "Tulog na tayo," sabi niya kay Isabel. Nakita ko silang magkahawak kamay na umaakyat sa hagdan, papunta sa kwarto namin, papunta sa kama ko. Hindi ko na kinaya. Kailangan kong itigil to. Buong lakas kong binuksan ng pinto ng opisina. Lumabas ako sa pasilyo. "Sino ka?" Sigaw ko. Itinuturo ang impostor na nasa tuktok na ng hagdan kasama si Isabel at Mia. Napalingon silang tatlo. Ang mukha ng impostor, kalmado lang. May bahid ng lungkot. Pero si Isabel at Mia, ang mukha nila ay puno ng purong takot. At ang takot na yun, hindi para sa impostor, para sa akin. Nagtago si Mia sa likod ni Isabel. Humigpit ang hawak ni Isabel sa kanya at tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya nanlalaki. "Paulo, anong nangyayari sa'yo?" Sabi niya, ang boses niya nanginginig. "Sinong kausap mo?" Tumingin ako sa impostor. Nakatayo pa rin siya roon. Tumingin ako pabalik kay Isabel. "Siya, yang lalaking yan, hindi ako yan." Pero ang tingin ni Isabel ay tumagos lang sa lugar kung saan nakatayo ang impostor, na para bang walang tao doon. Tumingin siya pabalik sa akin. At ngayon, ang takot sa mga mata niya ay napalitan ng awa. "Paulo, walang tao dyan." Sabi niya ng marahan, "Ikaw lang at kami. Halika na, magpahinga ka na. Pagod ka lang." "Hindi!" Sigaw ko, pero habang sumisigaw ako, nakita ko ang sarili ko mula sa kanilang pananaw. Isang lalaking pagod, stressed, na sumisigaw sa isang bakanteng espasyo. Isang lalaking nababaliw. Tumingin ulit ako sa impostor. Ngumiti siya sa akin. Isang niting nagsasabing, "Nakikita mo, sila ang pipili at pinili na nila ako."
Pagkatapos, dahan-dahan na parang usok, naglaho siya. Naiwan akong nakatayo roon, humihingal. At sa harap ko, ang pamilya ko na ngayon hindi na ako tinitignan bilang isang asawa o ama, kundi bilang isang bagay na nasira, isang bagay na kailangang ayusin o iwanan. Doon ko naintindihan. Ang kapangyarihan niya ay hindi lang magbago ng anyo. Ang kapangyarihan niya ay ang piliin kung sino ang makakakita sa kanya. At pinili niyang ako lang. Dahil sa ganong paraan, hindi siya ang magmumukhang halimaw. Ako. Tumakbo ako. Lumabas ako ng bahay, palayo sa mga tingin ng aking pamilya, palayo sa bahay na hindi na sa akin. Sa gate ng subdivision, sinubukan kong kausapin ang guard. "Kuya, tulong! May pumasok sa bahay namin!" Pero ang guard, si Kuya Romy, na kilalang kilala ako, ay tumingin lang sa akin na parang sa hangin. "Sino po sila?" tanong niya. "Si Paulo to, Kuya Romy." Kumunot ang noon niya. "Ah, si Sir Paulo po. Kakapasok lang po niya kanina kasama ang mag-ina niya." Pagkatapos tumanikod siya at bumalik sa pagbabasa ng dyaryo. Hindi niya ako nakikilala. O mas tamang sabihin, may isang Paulo na siyang kinikilala at hindi ako yun. Naglakad ako sa kalsada, tuliro. Sinubukan kong tawagan ng kapatid ko, pero ang cellphone ko walang signal, full bar, pero no service. Sinubukan kong mag-book ng Grab. Ang app, laging searching for location. Ang mundo, unti-unti akong binubura. Ang connection ko sa teknolohiya, sa mga tao, ay pinuputol niya. Napadaan ako sa isang nakaparadang kotse na madilim ang bintana. Napahinto ako at tinignan ang refleksyon ko. At doon halos masuka ako ng takot. Ang refleksyon ko, malabo, halos transparent na. Naaaninag ko ang mga puno at mga bahay sa likod ko sa pamamagitan ng sarili kong katawan. Para akong isang kupas na litrato, isang multo na nabubuhay pa. Siya, ang engkanto, ay hindi lang ako pinalitan sa pamilya ko. Pinapalitan niya ako sa mismong tela ng realidad habang siya ay nagiging mas solido, mas totoo. Ako naman ay nagiging isang bulong, isang alaala, isang anino na malapit ng maglahaw ng tuluyan. Saan ako pupunta? Sino ang lalapitan ko kung ang mundo mismo ay hindi na ako nakikita? Habang naglalakad ako ng walang patutunguhan, pagod at talunan, nagsimula ko siyang marinig. Hindi ito boses. Isa itong musika. Isang himig na walang salita na parang tinutugtog ng isang plauta na gawa sa kawayan. Malambing at sobrang ganda. Galing ito sa lahat ng direksyon at parang ibinubulong lang para sa akin. Ang tawag ng engkanto. Alam ko kung ano ito. Ikinukwento na ito sa akin ni Manang Elsa. Ang kantang ginagamit nila para akitin ang mga taong gusto nilang dalhin sa kanilang mundo. Isang pangako ng kapayapaan. Isang lugar na walang sakit, walang problema. At sa kalagayan ko, ang alok na iyon ay sobrang tentasyon. Isang mundo kung saan hindi ko kailangang lumaban. Isang mundo kung saan baka totoo pa ako. Sinundan ko ang tunog. Dinala ako nito palayo sa mga kalsada, palayo sa mga bahay. Dinala ko nito sa likod ng aming subdivision kung saan may bakanteng lote na puno ng matataas na talahib. At sa dulo ng lote, nakatayo pa rin ang mga huling saksi sa dating anyo ng lugar na ito. Isang kumpol ng mga matatandang puno ng mangga at sa gitna nila ang mga labi ng isang dambuhalang puno ng balete na pinutol. Doon pinakamalakas ang musika. Doon niya ako tinatawag.
Humakbang ako papasok sa talahiban. Ang bawat hakbang, mas lumilinaw ang kanta at mas nararamdaman ko ang paghihila. Isang paghilang hindi pisikal, kundi sa kaluluwa. Isang pangakong, halika na, dito, hindi ka na mag-iisa. Nakatayo ako sa harap ng mga puno. Ang hangin, malamig. Ang amoy, mabango. Amoy bulaklak ng dama de noche. Ito na ang hangganan, ang border sa pagitan ng mundo ko at ng mundo niya. Ang kailangan ko lang gawin ay humakbang, sumuko at matatapos na ang lahat. Pero bigla may naalala ako. Ang mukha ni Mia noong gabing yon. Ang takot sa mga mata niya. Ang takot para sa akin. Hindi ako pwedeng sumuko. Kahit hindi na niya ako kilala, anak pa rin siya. Kahit may pumalit na sa akin, pamilya ko pa rin sila. Ang engkanto ay hindi lang ako binubura. Ninanakaw niya ang kinabukasan ko kasama sila at hindi ako papayag. Tinalikuran ko ang mga punyo. Tinalikuran ko ang kanyang musika at tumakbo ako, pabalik sa bahay na ipinagkakahit na sa akin. Hindi para makipag-away, kundi para bawiin ang dapat sa akin. Alam kong hindi ko siya matatalo sa isang labanan. Mas malakas siya. Mas matagal na siyang nandito. At higit sa lahat, hawak na niya ang puso ng pamilya ko. Kung papatayin ko siya o kung itataboy ko siya, ano ang mangyayari sa kanila? Mawawala ang asarwa at ama na minahal nila sa loob ng 2 taon. Baka mas masakit pa yun. Kaya gumawa ako ng ibang plano. Isang plano na hindi galing sa galit, kundi sa pag-ibig. Tumakbo ako pabalik sa bahay namin. Pagdating ko, huminto ako sa tapat ng gate. Huminga ako ng malalim. Pinakalma ko ang sarili ko. Hindi na ako ang taong galit at takot. Ako na ang ama. Ako na ang asawa. Uuwi. Naglakad ako papunta sa pinto at kumatok. 3 beses. Mahingahon. Sa loob, narinig ko ang paghinto ng tawanan. Narinig ko ang boses ni Isabel. Sino yan? Tumingin ako sa kamera ng CCTV na nakatutok sa akin. Alam kong pinapanood niya ako, ang kakambal ko. Huminga ako ng malalim at sinabi ko ang mga salitang dapat kong sinabi nung unang araw pa lang. Ang mga salitang nagpapatunay kung sino ako. Love, sabi ko. Ang boses ko puno ng pagod at pagmamahal. Nakauwi na ako. Sa loob, katahimikan. Tiningnan ko ulit ang kamera at sa isip ko, kinausap ko siya. Nandito ako. Hindi ako aalis. Pwede kang manatili sa loob. Pwede mong alagaan sila. Pero gabi-gabi, uuli ako. Gabi-gabi, kakatok ako. Hindi mo ako mabubura dahil ako ang asawa niya. Ako ang ama niya. At lagi akong babalik para sa kanila. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Kung papapasukin ba nila ako, kung magkakaroon ng 2 Paulo sa isang bahay, o kung habang buhay na lang akong kakatuok sa isang pintong hindi nabubukas para sa akin. Pero sa sandaling iyon, habang nakatayo ako sa labas ng sarili kong bahay, naramdaman ko ang pagbabago. Ang pagiging transparent ko, unti-unting nawawala. Ang signal sa cellphone ko, bumalik. Dahil nahanap ko na ulit ang sarili ko. Hindi sa mga alaala, kundi sa isang desisyon. Ang desisyong maging ama at asawa kahit sa labas na lang ng pinto. Ang ending, hindi ko pa alam pare. Kasi ang kwentong ito, hindi pa tapos. Sa katunayan, kagabi lang ito nangyari. At ngayon, habang nagkukwento ako sa iyo dito sa coffee shop, naghihintay lang akong maggabi para umuwi at para kumatok ulit.